Start recording. Okay, good. Okay, so why computer security? So internet attacks are increasing in frequency, severity, and sophistication. Ay, continuation yan, hindi yan. Okay, so the past decades has seen an explosion in concern for security of information. Edit ako dito sa... Sir, wala... Ay, sorry. Okay, sorry. Naka-on pala yung microphone. Okay, again, good afternoon and welcome to our subject. And information assurance and security. Okay, so like I said, this is my first time to handle this subject. Actually, this is a new, but we have other ito, subject na katulad nito, which is the business security ata yun, business security. So parang palawa lang sila. Okay, so anyway, so why computer security as a past decades or decade has seen an explosion in the concern for the security of information. So malicious codes, viruses, worms, etc. caused over 28 billion in economic losses in 2003 and $67 billion in 2006. Meron kasing kwan nun eh. Wait. Ano yun? Okay. Okay, meron lang akong i-share sa inyo about computer security. So this is a real world na nangyari. Itong nangyari to. So this one, the I love you bug or love bug and love letter. Yan. So kung nabalitaan nyo tong I love you virus. This was, kailan ba to? During ng con ko to, ng college days. So, tagal na. This was created by student. Okay? Student of Lorma, of AMA noon. Siya ang gumawa nito. Okay. So, I love you sometimes referred to as love bug or love letter for you. Is a computer worm that that infected over 10 million Windows personal computers on and after May 5, 2000, nung 2000 pa pala to. It is started spreading as an email message. So magsisend yung kwan. By the way, do we have any foreigner student? Wala naman ata. May foreigner student? Do we have any foreigner student enrolled in the subject? Wala. Sir. Galvez, you're not a foreigner. Si Aglubat, where's Aglubat? Wala dito. Ang nga foreigner, single nga. Okay, so share ko lang to. Yan, ito yung lab bug. Concern na rin sa natin, sa subject natin. So, why computer security? So, ayun. Love letter lang siya, makaka-receive ka ng, for example, yung friend mo, makaka-receive siya ng letter, email. And then, kapag inopen mo yon, all the contacts, lahat ng contacts mo sa email na yon is masesendan niya automatically. Okay? So, kung titingnan nyo, para siyang networking ng virus. So, pag sinend mo yun sa isang tao, inopen mo yung email, yung virus, may download at
mapupunta yan sa computer nyo, and then sisirain nyo yung mga files. Okay? Imagine niyo yung files mo na pag inopen mo, hindi mo na siya mabasa. Ewan ko kung nangyari na yun sa inyo, pero nung sa amin noon, ganun, yung mahina pa kasi yung antivirus noon. So nakakapasok pa lang yung mga viruses. So yun, pag inopen namin yung, for example, thesis or yung capstone project or yung design project document namin. Pag inopen namin yun, wala na, hindi na namin mabasa yung text. And hindi na rin namin siya ma-revert or may convert sa dati, maibalik sa dati yung document na yun. So ganun ang nangyayari dito sa I love you virus na to. And kapag inopen mo yun, lahat ng contacts mo sa email mo, sesendan niya ng letter na ganito, na I love you. So sino ba naman sa yung mga ignorante pa yung tao dun sa email kasi bago pa lang siya. Pag naka-receive na ng I love you letter, syempre i-open mo na kasi concerned ka kung sino yung nagsabi ng I love you sa'yo. So ganun. Okay? If you notice, the point of origin is Manila. Kasi one of the student ng Manila, I mean one of the student of AMA yung nakagawa ng virus na to. Pero actually sabi niya during the interview, hindi raw niya intention nagmawa ng virus. Pero yun nga lang, accidentally na nakagawa siya ng virus. According sa interview sa kanya. So ito lang yung ginagawa niya, pero ilan yung cost na nasira niya. So impact, the worm originated in Pandacan neighborhood of Manila in the Philippines on May 4, 2000. Thereafter, following daybreak westward across the world kasi nag-spread na siya all over the world kasi through the internet. Okay, began their work day that Friday morning, moving first to Hong Kong, then to Europe, then finally at the United States. The outbreak was later estimated to have a cost of 5.5 to 8.7 billion dollar in damages worldwide. So talagang ang most din na naapektuhan niya is yung mga business establishments, yung mga malalaki. For example, yung mga mall, and etc. Most especially na yung mga transactions nila is through online. Okay, imaginein mo yung lahat ng sales ng isang company, most especially yung mga malalaking company, masisira lang at yung record nila is masisira at hindi mo na siya hindi mo na siya maibalik sa dati kasi hindi na siya readable, hindi na siya mabasa. Okay? Iyon ang ginagawa niya. So, imagine niyo hindi nila makompute kung ilan na yung nakita nila and so on dahil lang doon. Ayan, so ganun kahirap pag walang antivirus. So, computer security is very important. Kaya meron tayong subject na to. Ayan, so security specialist markets are expanding. Parang, ito naman yung mga salary lang ng kwan natin. Sino yun? May message. Wala po kasing marinig. Hello? Narinig nyo? Yes, sir. Yung kanina pa Yes, siguro sir. yun. Ayan. So, computer security. So, internet attacks are increasing in frequency, severity, and sophistication. So, the number of scan, probes, and attack reported to the DHS. Ano na yung DHS? I forgot. Ay, iba pala yun. Denial of service. Ewan ko kung DHS yun. Denial of service. Has, even though na-H yung nasa gitna, DHS has increased by more than 300% from 2006 to 2008. So, nag-boom yung virus na yun during those times, during these days, na mahina pa yung antivirus. So, if you notice, kung kayo, ano ang mauuna? Ano ang mauuna? Ang virus o antivirus? Kung baka sabi nila, ano ba nauna? Ang itlog o yung manok?
Dito naman, ano mauna, yung virus or yung antivirus? So definitely, hindi naman sila gagawa ng parang antibiotic kumbaga or gamot kung wala naman yung sakit. So basically, mauna talaga yung virus. So nauna yung virus kaya nagkaroon ng antivirus. Okay? Kaya ganun na lang nag-spread yung virus noon nung 2006 to 2008 because wala pang masyadong antivirus na malakas and nagpo-program pa lang sila ng magagandang antivirus. Okay? And for creating an antivirus kasi, you have to know kung anong ina-attack ng mga viruses. So we have different kinds of viruses. So Karen Evans, the Bush administration's Information Technology IT administrator points out that the most federal IT managers do not know what advanced skills are required to counter the cyber attacks. By the way, FYI lang, during itong mga years na to, 2000, 2003, 4 hanggang 2008, saka lang nailabas yung cybercrime law. Tignan natin kung kailan nailabas yung cybercrime law. Wala pa dito yung Wikipedia. Yan. Kailan siya? Cybercrime Prevention. Ay, pero Philippines naman ito. Congress of the Philippines. Okay, basa na. The Cybercrime Prevention Act of 2012. So, 2012 pa. Pero though noon pa is meron ng abuse sa cyber, sa internet. Pag-aaralan din natin itong mga cybercrimes law. So, 2012 siya nagawa. Nagawa tapos nagkuhan na lang siya. Right. Natin ng history. Uh, 2012. Yun na. If you notice yung mga virus, yung mga attacks sa cyber, nangyari yun before pa nagawa ang cybercrime. Okay? Kaya nga nagawa ang cybercrime because cybercrime law because of yung mga ganun, maling paggamit ng internet. Okay? And then, aside from that, during this day, syempre ang daming nalugi. Ang mga business establishment nagrereklamo, gusto nilang idemanda. Paano nila idedemanda yung tao kung wala namang law? Okay? Kaya nagkaroon ng cybercrime law para kung sino man yung magkasala, okay, magkamali sa paggamit ng internet or ng cyber is mapapatawan ng kaparusahan. But noon kasi wala pang cybercrime law. So, anong nangyari sa tao? Kung kuwan kayo doon. Ang nangyari din sa estudyante is hinire siya ng IBM. I think IBM yun or Microsoft. Yun. So, dahil lang sa nakagawa siya ng virus, hinire na siya ng company. Yun. So, we'll be discussing this one, the cybercrime, later on. Next. Do not know what advanced skills are required to counter the cyber attacks. Kasi wala pa namang training, wala pa namang nun eh. Syempre, hindi naman nila alam ng mga programmer kung paano umatake yung virus. So, paano kayo makakagawa ng isang antivirus or ng application na, for example, antivirus kung hindi mo naman alam kung paano siya umatake? So, wala pa. Yan. Yun ang kahinaan nila. Yung skills. Virus and worms faster and powerful. So, cost over 28 billion in economic
losses in 2003, growing to over 75 billion in economic losses by 2007. Code Red 2001, 13 hours infected 360,000 machines to 2.4 billion losses. So malalaki yung losses nila because of the virus and worms, spam and phishing. New internet security landscape emerging, botnets. Walang naman to eh. Okay, so outline history of security and definition, overview of cryptography, symmetric cipher, classical symmetric zipper, parang zipper, modern symmetric zippers, DSS and AES, and then asymmetric zipper. One-way hash functions and message digest. Parang alam ko kung ano yung hash function. Objective, understand the four cornerstone of information security. Understand the three major classes of crypto methods and their difference, pros and cons. Be able to apply the latest crypto standards. So the history of computing. For a long time, security was largely ignored in the community. The computer industry was in survival mode, struggling to overcome technological and economical hurdles pala, sorry. As a result, a lot of commerce were cut and many compromises made. There was a lot of theory and even examples of system built with very good security but were largely ignored or unsuccessful. Example, ADA language NC. Ito yung nagkuhan noon eh. Yung C language, yung unang ginamit for the antivirus. C language, hindi pa siya object-oriented, hindi yung C++. Yung I forgot the antivirus na ginawa. Basta siya ang unang ginamit nila, C language, for creating an antivirus. Computing today is very different. So computers today are far from survival mode. Performance is abundant and the cost is very cheap. As a result, kasi mahal noon kasi ang computer. Ngayon, mura na lang yung mga server nila eh. As a result, computers now ambiguous at very facet of society. Internet, computers are all connected and interdependent. So this codependency, ano nangyayari sa akin? Ang daming terminologies na ko ano. This codependency magnifies the effect of any failure. Biological analogy, computing today is very homogeneous. A single architecture and a handful of OS operating system dominates. In biology, homogeneous population are in danger. A single disease or virus can wipe them out overnight because they share the same weakness. Parang yung COVID ngayon, virus. And disease only needs a vector to travel among hosts. So computers are like the animals and the internet provides the vector. It is like having only one kind of cow in the world and having them drink from one single pool of water. So mas madali siyang ma-spread because because of the internet, madali siyang ma-spread yung virus through dun sa entire world kasi mostly ng mga country or lahat naman is connected na sa internet.
Slammers and worms. The flash worm. So slammer worm infected 75,000 machines in less than 15 minutes. So ganun kabilis. So within 15 minutes, 75,000 machines na yung infected ng flash worm. So a properly designed flash worm can take less than 1 second to compromise 1 million vulnerable machines in the internet. The top speed of flash worms, ito na yung reference niya. Ayan. Ano ba yung mga worm? Kung curious lang kayo. Worm virus. Okay, so what is computer worm according to us.norton.com? Norton is antivirus din to, Norton. Computer worm and how does it work? Okay, so worms can be transmitted via software vulnerabilities, or computer worms could arrive as attachment in spam emails or instant messages. Yung I love you virus is a worm virus. Wait lang, inom lang ako. Okay. Noon kasi na-con din ako eh. Na-curious din ako sa mga virus. Meron silang tinatawag ng worm. Worm virus. Actually, marami tayong virus. Common types of computer viruses. Wala dito. Balik na lang muna tayo dito sa worm. How do computer worms work? So, worms are transmitted via software vulnerabilities, or computer worms could arrive as attachment in the spam email or instant messages, or IMS. So once open, these files could provide a link to a malicious website or automatically download the computer worm. Once it's installed, so kung mahalata nyo yung, sorry for the term, pero yung mga, bakit nag-open yung porn site, ito na, inopen ko lang yung browser. Yung mahina pa yung yung antivirus. Ganun yung nangyayari. Tapos bigla na lang magpo-post noon. Bakit nag-post doon sa, hindi pa Facebook noon Friendster pa. Bakit nag-post ng ganung porn sites doon sa Friendster? Hindi ko naman yun pinopost, parang ganun. So, ganun ang worm virus. Okay? So, this file could provide a link to a malicious website or automatically download a computer worm. Once it's installed, the worm silently goes to work and infect all the machines without the user's knowledge. Worms can modify and delete files. So, pwedeng i-modify, pwede niyang yun nga, katulad ng sinabi ko, yung document nyo na readable, tapos bigla na lang, hindi mo na lang siya mabasa. Okay? Iba yung text niya. Buti na lang sa inyo, hindi nyo nabutan yun. Sa amin nun, namoblema kami kasi yung document namin nun na ganun siya. So, now back to zero kami. Okay? Modify and delete files. So, pwede rin niyang i-delete. And they can even inject additional malicious software onto a computer. Sometimes, the computer worm's purpose is only to make copies of itself over and over. Depleting the system resources such as the hard drive space or bandwidth.
Oh, naalala ko na rin yung worm virus. Meron yung isang computer unit. I mean, floppy disk pa kasi yung kwan nun eh. Kung naabutan nyo. Yan yung mga naabutan namin. Yan, naabutan nyo ba to? High school kayo, elementary? Hindi na. Ngayon kasi flash drive na eh, USB. Flash drive. So yan, ito. Pag sinalpak namin yan, imbis na isa lang yung files niya, pag na-infect na siya, yung isang files na yon, or isang file na yon, maging 10, maging 20. Ganun. So, Sir, mano nga bike ti karga na ita eh. maliit lang kasi noon ito eh, maliit lang. Depende sa file na kung ano yung file na kinakopy niya. Ganun din yung file size niya. Pero maliit lang siya, maliit lang ito. KB pa ata, meron pa. 'Di ba? Oh. Yan oh. 720 KB lang yan. So yung files niya maliliit lang. Maliliit lang yung mga files niya noon kasi wala pa namang video, wala pa namang picture, ganun lang. Wala pa mga ganun noon kaya maliliit lang yung mga files namin. Nasaan na to? Yun. Buti nga sa inyo hindi nyo naabutan yun kung di mamumblema talaga kayo. Bakit niya sinabi dito na pati yung computer resources nyo mamumblema? Why? For example, yung isa pang ginagawa ng worm, browser, for example, browser. Yung sa amin kasi Microsoft Word. Yung Microsoft Word namin, hindi pala ako naka-share ng entire screen. Stop ko lang. Share ko lang yung entire screen. Okay. Pero ngayon kasi wala na eh. Malalakas na kasi ang antivirus ngayon. I-share ko lang yung task manager. Task manager. Okay, yan. Speaking of the antivirus, nagpakita din. Okay. Right. Nasaan na yung task manager? Okay. Ito, kung titingnan nyo sa task manager, ayan. Process. Yeah. Yan. Yan. Okay. Dito kasi makikita mo kung ilan yung memory na ginagamit niya. So, ibig sabihin, using the task manager, you can see the memory usage and the CPU. Okay. Yan. So, yung pinakamalaki na gumagamit lang memory ko ngayon is the Google Chrome. Yan. 3,748 MB. And yung CPU, yung processing niya, pag-process niya is 79%. 79%. Sorry. Sabi mo ng 30% ginagamit ng Google Chrome. Okay? So, yan. So, ibig sabihin, mabigat ito. Imaginin mo kung triplehin niya yan. Yung worm virus, kaya din niyang triplicate yung running application. So, imbis na isang application lang ang nag-run, gagawin niyang 3, 4, 5. And then, what will happen to your hardware resources? Most especially the memory. Pag napuno yung memory mo, what will happen to your computer unit? It will hang. Maghahang yan. Pero ngayon kasi, malalaki na yung memory. So, hindi na basta-basta yan maghahang. I-try nyo lang na, yung mga mabababang memory, di ba ang babagal? Pero pag mabilis yung processor mo, pero mababa ang memory mo, mabagal pa rin yung computer mo. Okay? Kahit na kano kabilis yung processor mo, mababa ang processor mo, pero normally hindi nangyari yun mababa yung processor, mataas yung memory. So always yun, mabilis sa computer, mabilis yung CPU. Okay? Mabilis yung CPU, pwedeng mabilis yung CPU, malaki yung memory. Pero wala pa akong nakita na maliit yung CPU, pero malaki yung memory. Wala pa akong nakitang ganun. Ewan ko kung meron na. Yun, bumabagal din yung computer unit kapag napupuno. Napupuno yung memory.
ng process niya. Alam nyo ba kung paano gumana ang memory? Anyone? Blurred screen. Oh, blurred yung screen kasi pag entire screen talaga yung inano ko, sorry. Pag entire screen kasi, blurred talaga siya. Yan na lang. Okay. What is the usage of the memory? Ang usage ng memory nyo is temporary storage of files, kumbaga eh. Kung natutunan nyo yung sa hardware servicing kasi yun eh. Alam. Motherboard. At least na-apply ko na ngayon yung knowledge ko about yung mga ganito. Copy link address. Ay, link address. No. Dapat image. Ito, yung meron siyang north, south. Copy image address. Para yung picture lang. Yan. Anong gamit ng memory? Anong gamit nito? And then meron kasi siyang south bridge and north bridge. Ito naman yung processor, yung socket niya. Anong gamit niya ng memory? Pag magpa-process ka kasi, for example, dito yung input devices and output devices mo, di ba? Mag-type ka sa keyboard. Pag nag-type ka sa keyboard, saan unang-unang pupunta yan? Anyone? Wala kang idea? Unang pupuntahan niya yung north bridge or yung south bridge. Okay? Pupuntahan muna doon bago niya may process. Okay? Titingnan niya kung connected, kung okay siya, kung walang sira, etc. Kung wala naman, yan, papasok yan dyan. And bago siya, yung isa kasi, direct na dun sa processor. And then, dun sa processor, papunta dun sa hard disk. Siyempre, sa hard disk kasi yung files natin. So, for example, inopen ko yung Microsoft Word. Yung inopen ko yung Microsoft Word, siyempre, gagamit ka ng mouse tsaka keyboard. Okay? So, pupunta yan dito. It's either dito, not sure kung saan, basta sa mga bridge siyang pupunta. Sa mga bridge. And then, siyempre, nandito rin yung sa bagay, nandito yung video card niya. So, pupunta muna yan dito, pupunta yan sa processor, tapos kukunin yung information doon sa hard disk bago niya i-open yung file. So, pag open na naman niya, pupunta na naman dito, pupunta na naman doon sa, pupunta dito sa processor, ipaprocess niya, pupunta sa north bridge, and then sa kanya ipapakita yung i-display. Okay? Ang iniiwasan kasi ng memory is to lessen the workload. Okay? Para bawasan niya yung workload ng memory mo, ng processor mo. Processing time, kumbaga. Paano niya mabawasan? Ang gagawin niya, imbis na pupunta siya doon sa wala kasi dito yung, ito pala yung SATA. Yan. Imbis na pupunta pa siya dito, hindi niya napupuntahan yung hard disk. Tapos, siyempre, kung ang laki-laki ng hard disk, hahanapin pa niya kung saan files doon, di ba? Hindi niya napupuntahan yan, but rather, yung nabuksan mo na application, pupunta na ngayon yan sa memory. Okay? So, kung mapapansin nyo, pag first time yung inopen yung application, mabagal. Pag i-close mo, tapos i-open mo ulit, di ba mag-open ulit siya? Kasi, hindi na yan dumadaan doon sa hard disk, yung iba. Yung iba, nandoon na yan sa memory para ma-i-open niya agad. Ganun tumakbo yung motherboard. Okay? Ngayon, ang gagawin kasi ng antivirus, lalagyan niya ng maraming load dyan, maraming process, maraming applications mag-run sa computer nyo, mag-hang siya kasi mapupuno yung memory mo. Kung mag-request ka ng, for example, i-close mo yung Microsoft Word, kahit na na-close yan, naka-run pa rin yun sa task manager nyo. Ganun yung virus. Kahit na naka-close, pero nag-run pa rin yung application na yun. Ngayon, mag-open ka ng isa pang application, for example, browser. Gusto ko mag-browser. In-open mo yung browser, bakit ang bagal? Kasi, karamihan, puno na yung memory mo.
Pag napuno na yung memory mo, kahit na kaano kabilis yung processor mo at napuno na yung memory mo, mahihirapan na siya. Mahihirapan na siya. Kaya, ano ba yun? First come, first serve. Yung operating system, kung meron kayong subject na ganun. May subject ba kayo na operating system? Class? Ano, OS? sir? Alam ko meron kayo eh. OS. Yung kay si Ma'am Ja ang nagtuturo nyo. Yung first come, first serve. Preemptive, non-preemptive. Wala pa. So yun. Doon nila i-kokon yun. Doon nila doon nila ituturo yung mga sinasabi ko ngayon. Okay? Another example, pag inopen ko sabay ang Microsoft Word tsaka browser, anong uunahin niya? Or, tama. Pwede bang ganun? O sabay ko silang i-con? Kuminsan kasi ganito. Pag inopen ko yung browser, kuminsan mas nauuna pa ang Microsoft Word saka yung browser. Bakit? Kasi meron tayong tinatawag na first come first, hindi. Pag first come first serve, kung sino yung una mong inopen, siya mag-open kasi first come first serve nga. Meron naman yung isa is yung kung sino ang pinakamaliit na memory. Okay? For example, yung browser ang una kong inopen. Pero malaki ang memory usage niya. Pero inopen ko yung Microsoft Word. Pero maliit, ay pangalawa kong inopen yung Microsoft Word, pero maliit lang yung memory usage niya. Hindi muna niya i-open yung Chrome, uunahin niya kung sino ang pinakamaliit na memory usage, which is yung Microsoft Word. Okay? So may mga ganong instances. Pero ngayon kasi hindi na natin nahalata kasi supercomputers na yung ginagamit natin. Mabibilis na yung mga computer units natin. Okay. Yan. So yun, nabanggit ko lang na yun yung mga inaatake ng worm. Yung worm virus. Meron pa yung isa, yung Trojan, di ba? Kung naririnig yung Trojan. Depleting system resources such as the hardware space and bandwidth. Yung bandwidth din, yung internet. What is bandwidth? Sa akin to, sa computer network. Nakuha na ba yung bandwidth sa inyo? Kung ano ang bandwidth? Though meron na kayong idea, ang bandwidth, ginagamit yan sa internet. Alam ko yun. Pero ano mga ba talaga ang bandwidth? Sa images na lang. Mas madali ko siyang explain. Meron tayong analog. Ito kasi analog to. Pag wave sound dyan, analog. Bakit nga ba analog? Yan na naman ang tanong eh. Ito yung sign ng analog signal in a form of a wave. Sounds ito. Sound wave. Kumbaga. Hindi siya digital kasi ang digital gumagamit ng electricity. Okay? Imaginein mo ang computer digital siya, di ba? Kasi gumagamit yan ng electricity. Pero, saan mo naman ginagamit yung analog? Ginagamit mo yung analog. Bakit sa internet hindi nawawala ang analog? Ang analog is sound wave. Frequency siya. Diba? Yan o. Amplitude. Frequency. Sounds yan. Hindi nga lang natin naririnig. Okay? Hindi lang natin naririnig siya. Pero sounds yan. Yan. Ito yung bandwidth. Yan. Okay. Ito yung bandwidth. By the way, bakit nga pala sound wave ang ginagamit? Pagdating naman sa computer digital, hindi naman nababasa ng computer ang sound wave. Ang nababasa niya digital. Ano ba yung digital? Yung 1-0, yung on-off. Ito ang digital. Ito ang nababasa ng computer ninyo. Hindi niya nababasa ang sound wave. Saan yung sound wave? Bago ka internet connection, di ba kailangan mo ng router? Tama. Yung ibang router connected din sa telephone line. Karamihan noon, ang router connected yan sa telephone line. Meron silang tinatawag na modem. Modem pa noon, wala pang router.
Wala pang router noon, modem pa lang ang tinatawag namin. Pero ngayon kasi, tawag na lang ngayon is router. Ayan. Yung likod ang kailangan ko. Ito wala siyang telephone line, hindi yan. Kailangan ko yung router na mayroong telephone line. Ito, yan. Sir, dapel na kasi ko, bakit mo kaya mo gatangan? Nya? Dapel na kasi ko, sir. Bakit mo gatangan? Ano yun yung Cisco? Yung modem nga talaga, sir, kadahanan. Ay, DSL sa day niya, sir. vintage DSL. yun. Vintage garot, sir. Wag mong kanyan, wag mong iwawala. Mamahal yan later on. O, After sana all minamahal. relax. Pag kanyan, ang mga kung meron kayong mga computer parts diyan na gumagana pa, itago nyo lang kasi later on yung mga apo niyo yung ang mga apo niyo na yung makikinabang diyan. Ito yung sinasabi ko na meron siyang telephone lines. Ito yung pero saan na yan? Ito yung saksakan. Bakit dito siya connected to Oh, sir. Wi-Fi router? Wi-Fi router. Wi-Fi router, ito yung modem. Ang telephone na, sir. Oo nga, hindi iba to. Ito yung cable kasi, ito yung kable, ito yung telephone line kumbaga, pero iba kasing design hindi yan. Ayoko yan. Hanap tayo ng iba. Ngayon kasi, ewan ko kung napapansin nyo pa. Saan na yung... Ito yun eh. Pero wala kasing diagram. Yung diagram na mismo na merong telephone line para nakita natin. Yung merong telephone line. Yung sa likod sana para makon natin kung anong tsura niya. Pero anyway, yung iba naman siguro sa inyo nakakita na ng ganun. Wala talaga, puro diagram eh. Sige. Unahin na lang natin dito. May nakita naman ako dito. Ito na lang. Yan. Yung mga DSL. Copy link address. Ay, hindi, copy image address. Yun. Para image lang siya. Okay, so ito. Ito ang tama ba? Hindi. ADSL Sir. din to eh. Datagawin, sir, AJ&T DSL, sir. Mm-mm. Dati adapter na nga duwan, sir. Pura kita na dito ito. Oo nga, meron nga ang adapter yun. Ito yun eh. Ay, ang hirap na hanapin. Kasi kwan na yun. Pero meron pa ngayon yun eh. 'Di ba? Ito ata. Ito, yan, example. Ito yung telephone line. Oh, ito nga yung telephone line. Ito, example din to. Huawei. Yung mga may telephone line. PLDT nga. PLDT. Router na kasi ang tawag nila ngayon eh. Hindi na modem. Router. Hanap lang tayo. Ito yung phone. Ay, hindi. Kanto eh. Fiber ito. Fiber optic na to. Oh. Mamaya ito. I-discuss ko din yung fiber optic na yan. Ay, wala. Telephone. Jenny, sir, di mo na nga picture. Ito? Dun, sir. Tanay, di ba adapter, sir? Dito ka. Ay, ito? Yung pang DSL, sir. Oo. Ito yung manong kasi siyang splitter. Splitter ito. Yung splitter na papunta sa telephone tsaka papunta sa ano. 'Di ba? Sa modem. Modem or Sir. router. Yan. Meron siyang splitter.
Pero meron kasing, ito kasi meron siyang splitter. Meron yung ibang router na yung splitter Pag nito. send ko yung link, sir. Ah, Sir, yung link, sinend ko, sir, sa akin. nasa chat. Yes, sir. Sige, try natin. Ayan. Ayun. Meron kasing yung iba. Tama, ito nga. Good. Ayan, ito yung telephone line. Ito connected yan sa DSL or yung cloud. Ngayon pupunta yan dito. So, sa telephone tsaka sa DSL. Ito naman, kable, LAN cable yan. 'Di ba? Ngayon tanong ko, kasi ang pinag-uusapan natin is yung analog. Yun, analog. Ano ba yung analog? Bakit may analog? Sa tingin nyo, anong dumadaan dito? Electricity ba? Kuryente ba? Hindi. Hindi ka naman makukuryente dito eh. Kahit nga kumuha ka ng tester, hindi mo yan matetest kung may kuryente yan. Walang kuryente to. Wala. Kung meron man, baka yung battery yung kanya. Baka yung battery yung nai-con nyo. Siyempre yung battery may kuryente yun. Pero ang dumadaan dito sa telephone line is sound wave. Sound wave yan, pero hindi mo yan maririnig kasi ang magkakaintindihan lang dyan yung telephone at saka yung kable, tsaka yung dun sa DSL. Okay? Sound wave yan. Kaya nga kung mapapansin nyo, dito sa bandwidth, yung mga frequency, di ba? Di ba ang frequency, ginagamit lang naman yan sa sounds. Meron ba kayong nakitang frequency pero digital siya? Meron ba? Or baka mali ako? Oh. Ang alam ko ang frequency ginagamit niyan sa sound waves, sa analog. Okay? Yan. Sound wave to. Ngayon, pagdating dito, ito sound waves pa rin siya. Pero ang computer mo, ang kaya niyang basahin is digital. Electronic. Kuryente ang kaya niyang basahin. Kaya meron tayong router. Ang router kasi, yung unang tawag nila is modem. Modular, demodular. Ibig sabihin, yung sound waves, i-convert niya ng digital. Okay? Ko-convert niya ng digital para maintindihan ni computer. Okay? Meron naman yung iba na ito mismo nakasalpak na dito. Okay, pero hindi ibig sabihin nun na diretso na yung itong analog signal to digital signal. Or digital signal. Wala pa naman ako nakitang Meron na ba kayo nakita na computer, kahit anong computer, na ang nababasa niya is analog? Wala pa. Sa akin wala. Ang computer na nababasa lang niya is digital. Yun. Kasi way back dun sa bandwidth. Bakit tayo napunta sa bandwidth? Kasi dun sa lecture notes natin. Meron tayong bandwidth. Bakit niya pinupuno yung bandwidth? O nga pala yung bandwidth. Ito kasi yung size na or kabilis kung paano niya i-process or i-transfer yung isang file dun sa isang computer unit. Okay? Mas malaki yung bandwidth, mas mabilis. Mas maliit yung bandwidth, mas mabagal, mas matagal niyang i-transmit yung information. Okay? Yan yung gamit ng bandwidth. Yan frequency limit. Meron siya mga frequency limit. Anyway, I think this is discussed during your computer network. Sa networking, computer networking. Dinidiscuss nila itong analog, digital, and so on. Pero sinabi ko lang na yun yung ng bandwidth. Ngayon, paano atakihin ito ng virus? Okay? Pag na-infect na kasi ng virus yung computer ninyo, kaya niyang palitin yung bandwidth. Okay? So, for example, alam ba ngayon ang pinaka-maximum bandwidth ngayon? Fast speed bandwidth. Yung sanang gusto kong makita image.
Yung PLDT ba, ilan ba ngayon? PLDT. Fiber, di ba? Fiber ang pinakamabilis. Oh, by the way, yung fiber, hindi siya sound wave ba? Ang fiber is light. Ilaw ang gumagana sa kanya. Sabi nga nila, anong mas mabilis? Ang kulog o kidlat? Di ba ang mabilis is yung kidlat? Kasi kumidlat na, nakita mo na yung lightning, wala pa yung kulog. Late yung kulog na dumating. So, ibig sabihin, mas mabilis yung light, yung ilaw, kaysa yung sound. Kaya nga, mas mabilis ang fiber kasi gumagamit siya ng light. Okay? Mas mabilis naman ang sound kaysa sa electricity. Okay? Kaya mas mabilis, tama. Kaya nakakonekta yan sa telephone lines kasi mas mabilis nga siya. Okay, merong 10 Mbps, merong 300 Mbps speed. At 300 Mbps pa lang ngayon ang bago. Ngayon kasi ang gagawin kasi nito ng virus, kapag magsisend ka ng isang file, gagawin niyang multiple packets. Ano naman yung packets na yun? Sa computer network, meron silang tinatawag na packets. Saan na yun? Wala kasi dito yung tinatawag na packet. Okay, for example pag magda-download ka ng video, in 1 second ba meron na yung video? O yung movie? Di ba hindi? Di ba maghihintay? Noon, naghihintay kami ng 8 hours para lang siya ma-download. Meron pa nga 24 hours bago siya ma-download doon. Ngayon, siguro 2 hours, meron yung pinakamabilis, 2 hours pa lang download na yung kwan. Kasi, hindi niya minsanan na i-transfer yan, yung buong movie. Ilalagay niya yan per packet. Okay? Kumbaga, hati-hatiin niya yung file. First batch, second batch, third batch, fourth batch, bago mapuno doon sa kabilang side. Okay? Yun, per batch ang packet. Wala kasi akong magandang example dito ng packet. Hindi, alam ko na. Mag-drawing na lang ako. Ay, hindi, sa draw.io maganda dun. Draw.io na lang. Sa device. Document, ganyan na lang. Ayan. Ano bang computer? Para maganda-ganda naman yung niya. Okay, so for example, meron ako dito, computer. Ito yung server. Ayan. Kwentuhan lang tayo dito sa subject na to. Tapos meron tayong client. Siya si client. Ito si server. Si server, nasa kanya yung video. Si client, gusto niyang i-download yung video. Ang kwan nun, depende sa availability ng bandwidth nito. Okay. Kung malaki yung bandwidth niya, wala ba ditong palang tunnel? Ito na nga lang. Sabi mo nang ganyan siya. Yan. Depende sa dadaanan niya kung kaano kalaki. Kapag malaki yung bandwidth mo, di ba pwedeng i-resize? Pag malaki yung bandwidth mo, okay, so sabihin na lang natin, ito, ang pwedeng dumaan dito is 10 Mbps. So, 10 megabyte per second. Okay? Pero, ang video na dina-download ninyo, kung gusto nyong i-download na video, okay, is nasa 1 gigabyte. 1 gigabyte na video. I-download mo yun, pero 10 Mbps ka lang. Sa tingin mo, ilang oras yun bago mo ma-download? Depende pa sa kano kabilis ang computer unit mo.
Oh. Ang bagal na lang internet mo, ang bagal pa ng uy, pero mabilis ng 10 Mbps ah. Ang bagal pa ng computer unit mo. So ilang araw kang makaka-download. Pero pag 300 Mbps 'yan, 'di ba? Pag 300 Mbps 'yan, saglit lang, 'di ba? Saglit lang. Ngayon ang tanong ko, ngayon wala pa naman, 'di ba? Pag meron na ba tayong 10 gigabyte GB per second? Meron na ba? Balitaan nyo kung meron. 1 gigabyte per second internet. Ang alam ko sa abroad meron na ata eh. Yung high speed. Wala, Mbps pa lang oh, Mbps. Ay, pero malapit na oh. Malapit na. Sayang. Yan. Oh, ngayon ang tanong ko, punta tayo dito. Pag 1 Mbps yan at 1 Mbps yung da-download mo, wala pa atang seconds, 'di ba? Pumasok na doon, na-download mo na. Okay? 'Yun yung sinasabi kong packet, yung tinatawag kong packet kanina. Oh, sorry. Yung tinatawag kong packet kanina, pag ito 10 Mbps lang 'yan. Okay, pag 10 Mbps lang 'yan, hahatiin niya 'yan sa packet kung anong pagkakasya ng Mbps mo. Okay, yun. Hatiin niya, oh. Ikaw muna, first batch, second batch, third batch. Kasi hindi naman pwedeng sabay kasi hindi naman kakasya doon sa Mbps mo. Okay, yun yung bandwidth. Ngayon, ang gagawin ng virus, imbis na ganito kaliit, sabi mo ng ano lang siya, 1 KB. Imbis na 1 KB lang siya, yan, imbis na 1 KB lang siya at may download mo na agad kasi 1 KB lang naman siya. Ang gagawin niya, multiple file. So, imbis na isa, gagawin niyang 10. 10 yung files na yan. Siyempre, pag ginawa mong 10 yan or 100 na files yan, hindi kakasya talaga. At gagawin ng computer mo is ipapacket na naman niya. Which is, 1 kilobyte 1 KB na nga lang siya. Yung file na i-download mo. Ang tagal-tagal pa. Kasi nga, ang ginawa niya, pinalaki niya yung files mo. Okay? Yun. Akala ng computer mo 1 gigabyte yung file pero ang totoo niyan 1 kilobyte lang siya. Okay, yun din ang isa sa mga gawain ng virus. Kaya nga sinabi dito na even the bandwidth din daw is dinadaya din ng virus. Yan. In addition, in wreaking havoc on a computer resources, worm can also steal data, install a backdoor, and allow a hacker to gain control over the computer and its system settings. Ang tawag nila doon is zombie. Matandaan ko pa yung mga zombie hacker. Yan. Meron silang tinatawag na zombie hacker. Yung kumbaga, yan no. Zombie is a computer connected to the internet and has been compromised by hacker via computer virus, computer worm, and Trojan horses program and can be used to perform malicious tasks under the remote direction of the hacker. Zombie computers often coordinate together in a botnet. Ano ba yung botnet? 'Di ba sa games narinig niyo yung bot? Ano yung bot? Yung bot kasi is yung bahala na yung computer. Kumbaga, siya nang bahalang gumalaw pero kahit na hindi mo na siya bantayan. AI, sir. Oo, AI. Tama. AI yung bot. So, controlled by a hacker and are used for activities such as spreading email spam and launching distributed denial of service. DDoS pala yun, sorry. Denial of service attacks against web server. Yan. Ito yung isa sa mga example nung ito. Saan na yun? Ayan, yung mga hacker. O, meron na tayong zombie hacker. Ayan. Kung gusto niyo although meron naman yung meron naman yung legit na hacking. Hacking siya, pero hindi naman siya masama. Meron ba ganun? Oh, meron. For example, yung isang computer unit mo, pwede mong kontrolin sa bahay ninyo. Di ba?
Kung na-try nyo na yun. Ano na? Poison ivy ba yun? Ewan ko kung meron pang poison ivy. Ay, iba naman halaman naman na yan. Hack. Yung poison ivy remedy. Eh, iba naman. Meron yung poison ivy ba? Ito, poison ivy, o yan. Ito. Yung poison ivy naman na to is, ito kasi yung old. Meron na yung mga bago ngayon. Ito kasi mga ginagamit namin nun eh. Kumbaga, yung computer mo doon sa bahay ninyo at pagdating mo sa school, gusto mong i-access yung desktop ninyo doon sa bahay ninyo kaysa naman sa dalhin mo pa yung kwan, di ba, yung files. Pwede na dito. Ito ang gamit niya. Pero ito kasi yung old poison ivy pa noon, pero ngayon meron ng mga makabago. Sorry kasi bago lang na ulit. Ngayon ko lang, I mean first time ko itong i-handle at ituro itong kwan. Security and assurance. Pero doon maganda talaga siya. Kaya yung mga old na mga applications pa yung alam ko. Yun. Doon, pero meron ng ganito yung mga virtual operating system and so on. Yun. Yan siya. Okay. Ano pa? Yan. Install a backdoor. Ano ba yung backdoor? Ano ba yung front door? Di ba? Ang front door kasi, itong nakikita mo. Yan, nakikita mo siya. Ito ang front. Ang backdoor mo is yung files. Ito yung mga files mo. Okay? Pero hindi ito ang tinatawag nilang backdoor. Ang tinatawag nilang backdoor, ito. Kung mahanap ko, kung meron pa siyang kernel meron kasing tinatawag na kernel noon. Wala. Fine. Naku. Kernel. Yes, Galvez. Sir, white screen. Ayo, bakit white screen? Ay, yung kwan kasi. Antivirus siguro yun. Wait. Ayun, okay na. Okay. Sorry na, kon ko ata na Windows D. Windows Desktop. Okay. I-share ko lang yung kon. Stop presenting. Enter screen ko na lang. Hindi. Ako na lang. Windows. Kasi pag sa Windows kasi, mas maliwanag. Yan. Ano ba yung tinatawag nilang backdoor? Normally sa database, ang tinatawag nila yung mismong information or yung record. Yung database yung backend, di ba? O yung mismong program. Program code or yung source code. Dito naman yung backend niya, dito sa Windows. .dll. Yan. DLL. Itong DLL na kasi na to, siya yung bahala mag-control doon sa hardware niya. O operating system, tapos yung hardware, tapos yung mga application softwares, DLL. Meron pa yung pinakakuan nila noon na mostly na kinikil ng virus is yung kernel ata yun. Yan yung mga kernel 32. Yan. Yan. Ito ngayon ang pinalakas ng operating system para hindi masyadong ma-hack yung mga kernel. Ito mostly ang tinitira nila. Kasi for example, if you will open a file kasi, hindi lang yan basta-basta i-open na lang niya. Kailangan niya yung mga library. Yung mga library para ma-open niya isang file. At nasaan yun? Nasa Windows din. Okay, nasa Windows pa rin yun. Yan. Ano pa? Yun yung backdoor na tinatawag nila. Ay, nawala na naman. May time pa naman tayo. 2 hours.
How to tell if your computer has a worm. So if you suspect your device are infected with computer worm, run a virus scan immediately. Even if the scan comes up negative, continue to proactive by following these steps. Keep eye on your hard drive space. Okay? So makikita, yung meron kasing ibang worm na ngayon nagtatago, naka-hide, hindi mo makikita. Yung pala, marami na sila dun sa loob. Okay? So ang gagawin mo dun, check mo yung space ng hard disk mo daw. So monitor the speed and performance. So dun yung tinutukoy ko kanina yung sa task manager. Okay? Kung may makita ka dun na teka, isa lang naman yung naka-open na browser. Bakit marami akong browser na nakalagay doon? So, pwedeng infected na yung computer nyo ng worm. Kahit na meron kang antivirus, sabi ko nga, kahit meron kang antivirus, kung merong bagong virus na naman na dumating at nagawa, useless yung antivirus mo. Not unless i-update mo siya. Okay? Ganun siya. So, be on the look for missing or new files. Kasi kung minsan, dinidelete niya yung files na yon. Meron pa nga yung iba na, ngayon okay naman yung application. Inopen ko pa yung for example, Dota. Example lang Dota. Inopen ko yung Dota. Kinabukasan, ayaw niya na kasi may missing file daw. .dll. Diba? Kung minsan .dll. Kung minsan kasi, itong worm, dinidelete niya yung mga important files. Yung mga .dll. Yan. So, how to help protect against the computer worm? So, basically, antivirus. Yan, anti-malware. Since the software vulnerabilities are major infections vectors for computer worms, be sure your computer's operating system and applications are up to date and latest version. Yun nga. So, always mong i-update pati yung antivirus mo. Kasi nga, pag may lumabas na bagong virus at wala sa listahan ng antivirus mo yung virus na yun, i-allow pa rin niya pumasok. Phishing is another popular way of hackers to spread worms and other types of malware. Always be extra cautious when opening unsolicited emails, especially those from unknown senders that contains attachments or dubious link. Yung parang doubtful ka na, ano ba tong email na to? Phishing yun. Meron pa kasi yung phishing na parang nagkukunwari. Pero hindi naman siya. Ganun din yung isa sa mga phishing eh. Ano pa? Pero kung sa email kasi, kung titingnan, noon kasi, ang email, walang antivirus ng sarili. Halatain nyo, walang antivirus yung computer unit nyo. Pero pag inopen mo yung yung email, nag-upload ka ng file doon or nag-download ka ng file, di ba ini-scan niya? So, ibig sabihin nun, meron ng antivirus mismo yung mga emails ngayon. At medyo malakas na rin naman yung mga antivirus. Yan. Parang sinabi lang yan. Pero si Norton kasi konti. Antivirus si Norton. Ito yung popular noon. Ano bang popular na antivirus ngayon? Meron ba? Asan na yung ko natin? Ito, dito tayo. Wala. Ilang slide lang pero ang dami ko nang nakikwento. Okay, definition of computer security. Security is a state of well-being of information and infrastructures in which the possibility of successful yet undetected theft, tampering, and distribution of information and services is kept low or tolerable. So, pero hindi talaga maiwasan. Kaya nga kept low para parang at least kahit papaano mabawasan and hindi masyadong magkaroon ng problema or magbigay ng problema. Tolerable. Security rests on confidentiality, authenticity, integrity, and availability. Basic components:
Confidentiality in a concealment of information or resources. Example, only sender, intended receiver should understand messages content. Okay, meron kasing tinatawag na encryption tsaka decryption. Later on, ginagamit din namin yan eh. Okay. Authenticity is the identification and assurance of the origin of information. Kung sino yung original. Authenticity. Integrity refers the trustworthiness of data or resources in terms of preventing improper and unauthorized changes. Yun nga. Pag tulad ng data integrity na tinutukoy ko, pag nagbago yung data at hindi tugma, hindi tama yung data, wala na yung integrity niya. Okay? So yan, integrity. Availability refers to the ability to use the information or resources desired. Kaya meron din tayong tinatawag na denial of service. Teka, nagpiprint ako pero bakit ayaw niya mag-print? Ganon. Uso noon, naka-install na yung driver ng printer, pero pag magpiprint kami, ayaw na. Ibig sabihin, denial of service. Okay? Ang gagawin namin, i-install namin yung driver at install namin ulit. Availability of availability to use the information. Security threats and attacks. A threat, vulnerability is a potential violation of security, flaws in design, implementation, and operation. An attack is any action that violates security. Active adversary. An attack has an implicit concern of intent, router misconfiguration or server crash can also cause loss of availability, but they are not attack. Pag nawalan daw, pag nag-crash yung server, yung mga ganun, baka naman masyado nang loaded yung server. Kuminsan kasi pag maraming nagre-request, kapag marami kasing nag-request sa server, ibig sabihin maraming trabaho si server. What will happen to the server? Iinit siya. Mapupuno yung memory niya. Pag napuno yung memory ng server mo, maghahang. Yun yung server crash. Okay, kaya nga sinabi, but they are not attack. Kasi nga, for example, kulang ng memory, tas ang daming nag-request. Diba? For example, yung server ng Lorma, yung access. Kung lahat ng estudyante, teacher, staff, inopen niya ginamit niya yung server, pero, nag-request siya doon sa server. Okay, for example, yung mga grades ng student and so on. Pero ang server mo, mababa ang memory. Magka-crash yun. Pero wala namang virus. Nag-crash siya. Kasi nga, mababa yung memory. So, kasalanan yun ng computer. Hindi naman siya inatake. Ganon. Kuminsan naman, yun din, yung zombie virus, ang ginagawa din ng zombie virus. Mag-isa lang ako. Ang gagawin ng zombie virus, yung mga computer ninyo sa bahay ninyo, i-access niya yung server ng sabay-sabay. Pero mag-isa ko lang. Hindi nyo alam yun. Meron naman yung zombie virus na, ang alam ng computer, isa lang yung nagre-request. Isa lang yung nagre-request, pero pag nagkaroon ng zombie, okay, akalain ng compute ng server na marami kayo. Ganon. So, baliktad naman. Isa lang ang nagre-request, pero pagdating sa server, marami na nagre-request. Zombie din yon, zombie attack. Friends and enemies. Alice, Bob, and Trudy. Parang narinig ko na rin tungkol na to.
Oo, narinig ko na rin tong story niya. Well known in network security world, Bob Alice lovers daw sila, want to communicate securely. So, ayaw nila, dapat patagulang ang kanilang relasyon. Through the intruder, many may intercept, delete, add messages. So, si Alice, kakon siya ng data. Secure sender. Kasi nga, ang dapat makabasa lang nito, si Bob, yung boyfriend niya. Okay? Dapat kapag ito nakita ni Trudy, hindi niya dapat mabasa. Dapat hindi ito mapunta kay Trudy. Pero si Trudy kasi, intruder siya. Intercept niya or i-delete niya or mag-add siya ng messages. Kumbaga, sisiraan niya through letter. So parang bago pa makarating kay Bob, dapat ma-delete na siya. Bago makarating kay Bob, dapat makadagdag na ako ng messages. Or meron siyang additional message. So mag-intercept siya doon. O parang natandaan ko na tong story na to. So we have the channel kung saan siya dadaan. And then we have the data control messages. And yung data control messages, ito kasi yung kung kanino ko ibibigay. For example, si Alice, kung gusto ko, ibigay ko yan kay Bob. Si data control messages, sasabihin niya, ikaw si Bob. Hindi ikaw si Bob. Ganun. Okay? Ito yung data control. Yung channel, ito lang yung pagdadaanan niya. For example, yung kable or yung telephone lines, yan. Ito yung channel. Okay? Ngayon, si Trudy, meron pa akong tanong doon eh. Paano malalaman ng computer unit na computer ni Bob yun? Oh. Through what? IP address. Kasi unique ang mga IP address, lalo na sa internet, di ba? Pag nakakonect ka na sa internet, wala kang katulad na address na yun kundi ikaw lang. Anyway. Yan. Ngayon si Trudy naman, yun nga, pwede niyang i-delete, pwede niyang mag-add ng message, pwede siyang mag-intercept. Okay? Kahit na siya kasi magpapanggap. Okay? Magpapanggap siya na siya si Bob, pwedeng ganun. Para hindi ma-receive ni Bob. Paano siya magpapanggap na siya yun? Pwedeng yung IP address ni Bob, yun nga, sinabi ko nga, paano malalaman ng computer, ng network, na si Bob, ang computer ni Bob yun. Okay? Kasi meron nga tayong IP address, yung tinatawag kong IP address. Unique yun. Unique yun sa computer unit ninyo. At ikaw lang ang meron ganun sa Pilipinas, kumbaga. Or dun sa buong mundo, ikaw lang. Para alam ng network na para sa'yo lang talaga yung message na yun. O yung data na yun. Ay ang gagawin ni Trudy, kokopyahin niya yung IP address ni Bob. So, pareho na silang may address na ganun. So, pareho silang makaka-receive ng message. Ngayon, nasan yung security doon? Dito pa lang sa data control, dito palalakasin. Dito nila palalakasin sa data control. Sa network kasi ito eh. Computer network, alam ko na nituturo to dun sa computer network. Yan. Basta palalakasin nilang data control para at least kapag meron na kasing yung iba na yung ginagawa. Kapag nalito si data control, sino ba sa inyo si Bob? Pareho naman kayo ng IP address. Anong gagawin niya? Anong gagawin ni data control? Hindi niya i-allow na makareceive si Bob. Hindi rin niya i-allow na makaka-receive si Trudy. Anong gagawin nito? Ibabalik niya yung message kay Alice. Para secured siya. Yun yung ginawa nila noon. Ewan ko lang ngayon. Yun kasi yung kunento sa amin noon eh. Natandaan ko pa. Walang makakatanggap sa kanila. Kung malakas si data control message walang makakatanggap sa dalawa. Ibabalik niya yung message kay Alice. Next. Parang ganda nito. Yan. Ano to? Eavesdropping, message interception, attack, and confidentiality. So, unauthorized access to information,
packet sniffers and wiretappers. Yun, yung wiretapping. Di ba nabalitaan nyo na yung wiretapping? An example of wiretapping. Kung meron kayong ito na ko na rin sa ano eh. Yung cable, TV cable, yung ano ba yun? Signal ba yun? Yung signal, yan. Diba, kung minsan kasi 1:1 lang. Imbis na 1:1, gumagawa sila ng splitter. Gagamit sila ng splitter para imbis na isa lang na unit ang magagamit, pwedeng gamitin ng dalawa or higit pa. Diba? Kung meron kayong kable, TV cable, or for example, signal, ganun. Diba, kahit na isang lang ang gagawin nila, lagyan nila ng splitter para 2 TV o 3 TV ang pwedeng makakonect. Sa wiretappers naman, imbis na isang telephone lang ang magagamit, pag nilagyan mo ng wiretappers kasi, dalawang telephone ang nakakonect. Ngayon, pag tumawag yung isang tao doon, sino makakatanggap? Both of them. Yung dalawang telephone magri-ring. Kasi naka-wiretap sila. Okay? Kung nababalitaan nyo na rin to, maski sa mga movies, di ba? Meron din mga wiretappers. Packet sniffers naman, yung packet sniffers, magkukunwari na siya ay packet, pero hindi siya packet. Or pwede ring, nagsesend ako itong video na to, isesend ko doon sa kabila. May makakasingit. Magkukunwari siya na siya ay isa din siyang kasali doon sa video, doon sa doon sa video. Kasi nga pagdating sa network, 'di ba, yung natukoy ko kanina is gagawin niyang packet. Batch 1, batch 2, batch 3, batch 4, batch 5. Ngayon yung packet sniffers naman, magkukunwari siya na isa siyang video file, parang ganon. Makakapasok yun. So, illicit copying of files and programs. So, pwede rin yun yung ito yung actually yung hacking. Ang hacking kasi, ang gagawin lang niya is to get information. Kukuha lang siya ng information ang hacker. Iba naman ang cracker. Ang cracker, it's either kukunin niyang information at sisirain niya yung original or sisirain niya yung original. Yun yung cracker. Pero hindi masyadong ginagamit yung cracker. Ang mostly na ginagamit is cracker. I mean hacker. Okay? So yun, pag hacker, kukunin lang niya yung information pero hindi niya sisirain. Ang cracker naman is either kukunin niya yung information at sisirain niya yung original or sisirain lang niya yung original. Cracker siya. Integrity attack, tampering with message or message. Stop the flow of the message, delay the optionally modify the message and release the message again. Yan. Perpetrator. Ito naman, teka. Balik tayo dun sa ito. Eavesdropper. Yun nga sinabi ko, yung wiretapper. Imbis na isa lang ang makakatanggap, dalawa makakatanggap kasi nga nagpanggap yung isa na siya. Pero depende yun sa data center o yung data controller. Data control. Depende dito na kapag alam niyang dalawang pagsesendan, wag niya lang pagsendan kasi nga hindi naman niya alam kung sino doon. Ibalik na lang niya. Okay? Sino may trabaho nun? Ang may trabaho nun, router. Router ang may trabaho nun. Noon wala pang router, switch lang noon at saka hub. Ang pinakabobo sa lahat ay si hub. Sorry. Si hub ang pinakabobo. Kasi kung si hub ang bahala sa data control messages, kung si hub kasi noon na yung old version of hub, ang gagawin ni hub, pagsesendan niya lahat
sesendan niya lahat yan. Lahat ng computer unit na nandun sa network, sesendan niya lahat. Ngayon, bahala na si computer unit kung i-reject niya o hindi. Kasi sasabihin din naman niya, o hindi ako si Bob, sisirain ko na yung file. Ganun dati. Hindi matalino si hindi matalino si Hub. Ang matalino, I mean, binibigay niya yung trabaho doon sa mga computer. Hindi ako si Bob, i-close niya na, or i-delete niya na yung file. Sasabihin naman, ako si Bob, di marireceive niya. Ito naman, si Kuan naman, nagpapanggap. Ako din si Bob, matatanggap din niya. So, hindi. Ngayon kasi, yung switch, matalino na siya. Imbis na nilagay niya dito, sasabihin niya, sino sa kanila si Bob? Titingnan niya ngayon lahat ng IP address. Okay? Pag nakita niya lahat ng IP, ito si Bob. Ang problema ngayon, nagpanggap si ito na ginaya niya yung IP address. Pag pareho sila ng IP address, pareho silang makakatanggap. Pero ginawa nilang matalino yung router, yung switch. Okay? Pag dalawa ang makakatanggap, kuminsan sinisira niya na yung file or ibinabalik niya dun sa original na sender. Ayun. Ito naman, perpetrator. Bago daw matanggap ni Bob, okay, dadaan muna kay perpetrator. Okay? Mostly, ito, server. Siya si server. Ginagamit din ito For example lang. Ito yung resource ko. Ito yung server. Ito yung client. Si client, magre-request siya ng isang website. Ang gagawin nito, iba-block niya. May ganun din kasi hindi ibig sabihin na perpetrator is masama na siya. Meron din namang perpetrator na acceptable. O yun nga, for example, business, bawal naman sa business ang Facebook. For example, yung mga dyan, employee ko, bawal ang Facebook Gagawin doon sa server, i-close niya yun. I-close niya yung Facebook para hindi mo ma-open. Ganun siya. Dito naman, ang iba naman, bago ma-receive ni Bob, dadaan muna kay perpetrator. Kasi nga, nagpanggap siya. Okay? Ngayon, si perpetrator, magpapanggap din na siya ang sender. Hindi lang siya receiver, magpapanggap din siya na sender. So, pagdating kay perpetrator, ako si Bob, sabi niya. Okay, di sinend sa kanya. Kasi nga, hindi naman niya nakita itong computer unit na connected. Kasi ang ginawa niya, tawag nito, kinonect niya yung computer na to sa computer niya. Hindi yan direct na nakakonect doon sa network. Na-imagine nyo. Last na to. Kasi makakuha lang yung kan ko, lalamunan ko. Buti na lang meron akong knowledge sa sa network. Bago ako naging teacher kasi, naging technician, tsaka laboratory custodian. MS, hindi, nasaan na yung isa? Last na to para ayan. Ito. Sa network kasi, meron tayong server client. Okay. Sabihin mo nang ito si Bob. Ayan, si Bob. Ito yung, ito yung evil. Siya si evil. Ayan. Diyan. May hub na lang. Sige, hub ba? Ano bang hub or router? Wala Router. Ayan na lang. VPN router. Yan. Sir, Yes. present. Ha? Sa J ko, Ayaw nga present. pala. Sorry. Window buti na lang. Sorry. Nista ko ba kanina? Bakit no? Ayan. Ito si Bob. Ito si Evil. Ito yung server. O si Ali, sabi mo na lang. Ngayon, ito kasi, diba connected dyan dito? Ito connected dyan dito. Connected dyan dito. Ito rin connected din siya. Yung pangalawang example natin, itong nasaan yun? Wala na.
Dami kasing naka-open. Ay, ito pala. Ilagay ko nga dun. Alam ko ito yun eh. Ito, perpetrator siya. Okay, ito siya. Kung titingnan nyo doon, wala namang connection si A tsaka si B, 'di ba? Wala siyang connection. So ibig sabihin, tinanggal niya ng karapatan ito. Silang dalawa lang ang pwedeng mag-usap. I-set aside nyo na lang yung araw walang kinalaman yung araw, walang araw 'yan. Nilagyan ko lang yan. Silang dalawa lang ang mag-uusap. Tapos ang gagawin naman nito, silang dalawa lang ang mag-uusap. Pero hindi pwede kasi ano eh, computer to computer, peer to peer. Okay, ang tawag doon. Okay. So bago niya matatanggap muna ni Evil. So depende 'yon sa setup. Okay, sa setup ng router. Okay. So ang ginawa niya siguro nung wala si Bob kasi dati nandito, nung wala si Bob, umalis siya. Eh, hindi naman teki si Bob. Hindi naman niya alam. Eh, teki si Evil. Sabi ko, tanggalin ko nga to. I-connect ko nga to sa computer ko. Ayan. Yes, Abuan. Yes, Abuan. O mamaya. Kumalapit na. Last na to. Bago, pwede kasi ganito na setup. Ewan ko kung natry mo. Napindot lang, sir. Yan na. May ganito kasi. Napindot lang, sir. Okay lang. Wala lang pipindot talaga. Ayan, may ganito. So, siguro nung wala nga si Bob, si Evil naman sabi niya, bago mo matanggap ang message, matatanggap ko muna. Pwede naman kasing ganun. Tapos, babaguhin na lang niya. Tapos, pagdating doon, iba na yung nabasa niya. Or pwede rin namang walang si Alice nag-send pero walang natanggap si Bob kasi si Evil sinira niya na. Pero depende yun sa setup ang alam ko. Ayan. Na-try ko na to. Na-try ko na sa isang laboratory noon. Yan. Kasi ito, nag-computer network na ba kayo nun? Computer networking? Yung cross cable, straight cable. Hindi pa. Kay Sir Laiko, sir. Pero kon. Mm. Cisco Packet Tracer lang gamit namin, sir. Oh, pareho din yun. Okay lang. Pareho din yun. Okay. Meron kasi Magets unay, sir. meron kasing color coding. May color coding yan. Color coding. LAN. Last na to. Ito na yung pinaka-last na account ko. Meron kasing ayan. Ito. Copy image address. Yan. Meron siyang straight through at saka crossover. Yung straight through, pero nakalimutan ko na kung saan gamit yun. Ayan. THU cable. Saan nagamit tong con na to? Parang computer to hub. Ito yung gamit niya. Copy image address. Wala, maganda kasi ito pag nasa tayo, klase tayo, hindi online. Ayan. Itong straight cable kasi, dun nga sa likod ngayon yan ng RJ45. RJ45. Yan. Kung makita nyo ngayon dun sa likod niya, may mga kulay yon. Yung mga kulay na yon, ayan, pwedeng straight through tsaka crossover. Pag straight through daw siya, pag straight, saan ginagamit? Ang straight through cable daw, yung switch to router, switch to PC, switch to server, hub to PC, hub to server. Okay, kung titingnan nyo dito, switch, hub. May nakita ka bang server to PC? Wala. Meron ka bang
PC to PC, wala din. Server to server, wala din, di ba? Oh, ngayon, ang ibig sabihin nun, again itong straight cable, white, green, green, white, orange, blue, white, blue, orange, white, brown, brown. Pag ganito ang setup ng RJ45 mo, ang ibig sabihin nun, pwede mo lang siyang gamitin sa switch PC, switch server, hub PC, hub server. Okay? Ngayon, yung isa naman is meron yung crossover LAN. PC to PC. Sir, may sakamalim di taga ulit man na yan. Oo. Pag nagkamali ka kasi, syempre, hindi nga siya makakonect. Pag hindi nakakonect, wala, hindi ka hindi siya makakakonect sa network. Ayan. Karabit ko lang hasta din minsan, sir. O, at least meron. Ito yung isa sa trabaho ng IT. Kung hindi naman kayo programmer, hindi mag-con na lang kayo, network administrator. O. Okay. Ayan to. Ayan. Buti na lang nakakita ako ng maganda. Ayan. Kasi parang, ito siya Yan yung PC to PC. Kable to, UTP cable. Pero ang ginamit niyang color coding dyan, hindi straight. Ang ginamit niya is yung crossover. Itong crossover. Yung isang end, white, green, green, white, orange, blue, orange, white, brown, brown. At the other end, white, orange, orange, white, green, blue, green, white, brown, brown. Ang gamit ng crossover para sa PC to PC. Server to server, pwede rin yun. Router to router, ganun din. Sir, balin pang Dota tayo. Pwedeng pandot. Tignan mo dito. Wala namang server to server. Mayroon kayo nakitang switch to switch. Wala. May nakita kayong PC to PC, server to server. Wala. Hub to hub. Wala, di ba? So, ibig sabihin, itong ganitong style is, kung may dalawa kang router, wag kang gagamit ng, pag gusto mong i-connect itong switch, gagamit ka ng crossover. Tama. Ayan, ito ang gagamitin mo, crossover. Pag switch to switch, hub to hub, computer to computer. Okay? Ayan. Bakit kailangan ng switch to switch? Okay? Kasi for the cable kasi 100 meters lang. After 100 meters, malabo na or hindi na maging 100% successful yung pagka-send mo ng data. Hanggang 100 meters lang yung kable. Yung kable ang tinutukoy ko yung cable. Yung kable na yan. Hanggang 100 meters lang. So, ang ginagawa namin noon, for example, building to building, noon kasi, switch to switch, pwede rin, or hub to hub. Nakakonect yan, dalawa. So, dun sa gitna niya, yung isang switch, connected yan sa mga computer units, di ba? And then, pag malayo, gagamit kami ng switch to switch. Gagamit kami ng crossover. Okay? And then, itong switch naman na to is connected to the other computer units. And then, another example, if the switch is only limited to 8 ports, yung saksakan 8 lang, pero dun sa computer laboratory nyo is 20. Kumbaga, gagamit ka ng isa pang switch. Pero yung switch to switch na yun nga, crossover yung gagamitin mo para lang dumami yung pwedeng makakonect doon. For example, dun sa bahay ninyo, yung Wi-Fi router ninyo is yung iba kasi dalawa lang yung saksakan niya Pag dalawa yung saksakan at maraming computer unit at gusto mong i-connect sa kable kasi mas mabilis yung kable kaysa yung Wi-Fi, sabi nga nila. Gagamit ka ngayon ng another switch para lang ma-distribute. Yun. At least alam nyo na kung ano ang kaibahan ng switch ng straight cable tsaka yung cross cable. Bakit ako napunta dyan?
Bakit ako napunta doon? Ah, dahil dito. Oo, yan. Dahil dito. So, dito kasi, pwede kasi to, yung ay PC to PC. Ayan. Kaya ko nabanggit yun kasi pwede doon. Okay, next. Wala lang to. O, continue na lang natin to next week. Kasi marami pa. Marami pa tong kwento. Attendance na tayo. IT 15. Nag-attendance ba ako last? Ay, wait. IT 22, sir. IT 22 pala. Sorry. Iba pala yung IT 15. IT 22. Group. Nalilito pa ako. One. sa schedule natin. Group 1. Bukas ang group 2. Ay. Ito palang group 2. Tama, group 1. Group 1. February 15. Abaga. Abuan. Present, sir. Bakit si Aglubat? Meron pala dito. Sir Aglubat? Sir, present baga. Abaga. Bakit si Aglubat? Wala baka hindi niya alam to. Aguilar? Sir. Sir, ba yung naglibon na pa? Apa nagbantay hospital? Oo. Kung okay na, kung tapos na yung attendance natin, then you may go. Pag natapos na yung attendance ninyo. Okay na nga, Abuan. Aguilar? Present, sir. Thank you, sir. Duque? Thank you, sir. Duque? Gallegos? Present, sir. Present, sir. Galvez? Adrian? Yes, sir. Present. Goshan? Sir, present. Duque. Duque? Present. Jose? Anjunil Jun? Maravilla? Mendoza? Mercado? Present, sir. Mendoza? Marapilya sa Sir, present. Maravilla? Sir, Mendoza, present. Mendoza? Mercado. Manalon? Meron Manalon? Sir, present, sir. Ayun. Sa GC, sa Google Classroom. Pa-invite sa Google Classroom. Mana? Ito yun, di ba? Group 1. Attendance. Yan, click yung link doon sa Google Chat box. Mercado. Sir, present. Nares. Pimentel. Sir, present. Sir, Nakis, present. Nares. Surel. Sir, present. Balubar. Present, sir. Kalika. Present, sir. Corpus. Present, sir. Gapi. Present, sir. Carianto. Present, sir. Lasaga. Lasaga present daw. Leonin. Present, sir. Obra. Present, sir. Tabafunda. Present, sir. Aglubat. Wala. Jose. Anjunil Jun. Wala din. Okay. Next na gagawin ko.